Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Mas pinaigting na seguridad. Ito ang nilalayong ipatupad ng Philippine National Police sa gaganaping traslasyon ng itim na Nazareno. Gaganapin ito sa Quiapo, Maynila sa ika-9 ng Enero sa susunod na taon. Kabilang sa paghahanda ng seguridad ang comprehensive threat assessment at risk factors identification upang matiyak ang kaligtasan ng mga debotong dadalo sa relihiyosong aktibidad. Dahil sa posibleng malalang epekto ng paparating na El Nino, patuloy ang hakbang ng administrasyon upang masiguro ang mitigasyon nito kabilang na ang muling pagiging aktibo ng El Nino Task Force. Francis Riodique para sa balita. Dahil sa pinangangambahan na tatagal ang El Nino hanggang third quarter o lagpas ng kalahating taon ng 2024, nagpaalala si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga na posibleng magkaroon ng water crisis, partikular na sa Metro Manila sa susunod na taon. Ayon kay DNR Undersecretary Carlos Primo David, ang Angat Dam ay kaya lamang makapag-supply hanggang Mayo o Hunyo. At kung totoo man na lagpas sa buwan na ito magtatagal ang El Nino, ay magkakaroon ng problema sa supply ng tubig ang Metro Manila. Ito'y dahil ang Angat Dam ay tinatayang 90% ng pinagkukunang portable water ng Metro Manila. Kaya naman payo ni DNR Secretary Loizaga, makipagtulungan ang mga local government units at pangunahan ang pagsusuri sa pangangailangan sa kanilang mga lugar at pag-aralan ang antas ng peligrong dala ng tagtuyot. Kaugnay nito ay naprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang muling pagiging aktibo ng El Nino Task Force. Ayon sa huling forecast ng Pag-asa, tinatayang 65 mga probinsya ang makakaranas ng tagtuyot at 6 naman ang posibleng makaranas ng dry spell. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa paghahanda sa epekto ng El Nino sa susunod na taon, hiniling ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS sa National Water Resources Board o NWRB na taasan ang elebasyon ng tubig sa Angat Dam bago matapos ang taon. Panawagan ng MWSS na may angat sa 214 meters ang water elevation sa dam, mas mataas ng 2 metro sa normal high water level nito. Ayon kay MWSS Division Manager Engineer Patrick Dizon, ang panawagang ito ay upang matiyak ang pagkakaroon ng extra buffer sa dam at maiwasan ang krisis sa supply ng tubig sa taong 2024. Kaugnay nito ay patuloy pa rin ang panawagan ng MWSS na maging responsable sa paggamit ng tubig. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Dole, inirekomenda ang work from home na setup sa pagtaas ng kaso sa COVID-19. Kontrabandong nasa halagang 17 milyong piso, kumpiskado ng BOC sa South Cotabato. BI, pinatalsik ang puganteng Koreanong sangkot sa pang-aabuso. LTO, patuloy na isinusulong ang RSIC na advokasya para sa kaligtasan sa daan. BOC, natimbog ang 2 smuggled luxury cars. K-pop girl group IVE, nakatakdang bumisita sa bansa sa 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.